beloved Boss Mike Cervera. Ito na, mga kababayan ko. Grabe naman ito, mga kababayan. Si Rocky naman, mga kababayan. Nako, matindi. Umiiyak na nga ako eh. Eto na. Rocky. Nauna po dyan, eto ho yung litanya niya. Na masamang loob. Kita nyo, mga kababayan ko. Pansinin nyo yung litanya ni Rocky na parang kulang na lang umiyak siya. Alam ko naman talaga na masamang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang bayan na hindi kanyang bayang sinilangan. No? At ako mismo, no, dahil ako nga, Parang galing sa iyak, ano? Parang eto si Rocky, parang galing sa iyak. dalawang beses nag-aral sa abroad, dalawang beses nagturo sa abroad, palagi ko umuwi. Alam ko kung gano'ng kahalaga na at least yung mga huling araw ng isang tao ay naroroon sa kanyang lupang sinilangan. Wala tayong magagawa, Rocky, dahil nakagawa nga ng kasalanan. Huwag nyo na akong kunin ang simpatsya ng tao. Wala na akong pakialam kay Digunyo. Wala na. Di po ba? Ang mga tao ngayon, mga kababayan, wala na eh. Wala nang pakialam. Dahil inuuna na ho ngayon, yung tulad ng mga sinasabi natin, dahil alam nyo, mga kababayan, nakakatuwa, ano? Pati ho yung mga vendors, pinapanood pala tayo. Kwento ko lang, maalala ko kagabi, mga kababayan. Mga kababayan yung mga vendors dyan sa may Caloocan, pinapanood ako. Sa susunod do, mga kababayan, dapat magmamas na po ako para hindi ako makilala. Naaabala tayo hindi naman pwedeng hindi pagbigyan pagka nagpa-picture sila. Di ba? Eto na, mga kababayan ko. Eto na. Yan po yung nauna niyang na parang iiyak na ho si Rocky. Eto na ho. Eto na pala ang dahilan, mga kababayan. Yung pinakita nating video kagabi, kulang. Eto na. Pasok. Well, talaga. Eto na. Pakinggan nyo maigi Talasan ng pangunawa sa mga DDS. Mukhang mababawasan kayo ng katulad niya. Mukhang magsosolo na si Maharlika. Kasi nga kahit sila kulang. Arnold Lopez yung sinend mo Nakuha ko na ngayon. Tampo talaga. Tampo pala ang dahilan, mga kababayan, Marcos pa rin. Thank you. Sige na, eto na. Like and share tayo, guys. Hit good AM, guys. Idol, kayo po ang idol ko, bata nyo po ako. Eto na, mga kababayan ko, Eto na, Eto na! Pakinggan nyo lang, Konting katahimikan. Pakinggan nyo po, mga kababayan, Shout out sa mga taga-Antique. Bish! No! Taga-Antique tatay ko. Baka kala mo, lahi ko taga-Antique. Karay eto na, mga kababayan. Sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. Okay. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, Ano? gumamit ng ibang legal na proseso. At yun Anong legal na proseso yung panawagan mo na magbayad ng mga tao na magrarally, sumugod sa Malacanang, yung ba yun? naman aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Alaka! Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Ay! Kita nyo? Malaki tampo! Hindi ho kasi pinapansin, mga kababayan, si Rocky nyo. Hindi na pagbibigyan yung mga suggestion niya. Bakit ho, mga kababayan? Malamang ho, mukhang tama si Panelo na wala talagang bilang si Roque. At tama rin tayo na etong si Roque, sinisiksik lang yung sarili. Diba? Taga San Jose ako. Taga San Jose ako. Baka kala mo, Bishno, baka mamaya kamag-anak kita. Pagtanong mo yung apelyido ko dyan. Ala ka! Naku, mga kababayan ko. Ayan, si Rocky.
mukhang tumatama tayo na si Roque ay ginagamit lang si Duterte. Mukhang tama tayo doon at tama rin si Panelo eh. Na wala ng bilang si Roque. Kaya eto, tampurorot mga kababayan ko. Ayan o, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Alaka. Hindi nyo pala pinagbibigyan eh. Yung mungkahi ni Roque, dapat pakinggan nyo daw pero hindi nyo pinagbibigyan kaya uuwi na lang. Uuwi na lang daw si Roque. Nako! Yan, maliwanag na ho mga kababayan. Ang pinagmumulan ng kalungkutan, lumbay, at talaga namang etong si Roque ay nakapag-sambid na balak niya na hong umuwi. Para harapin na lang yung kaso niya. Nakaw! Malaki ang tampo ni Roque. Oo. Kaya etong tampo na ito, mga kababayan ko, magulat kayo. Magulat kayo. Baka eto sa susunod na mga panahon, sasabihin niya, mamamatay tao ka, digong. Ikaw ay ang totoong utak ng mga pogo. Ikaw ay protector ni Atong Ang. Magulat kayo dyan, mga kababayan ko, maniwala kayo. Di ba't ginawa niya na ho yan? Di ba ginawa niya na ho yan? Nung panahon na nasa, human rights. Anong sinasabi niya? Makukulong ka, digong sigurado. Kaya ako nagtataka. Yung sinabi niya nagkatotoo. Bakit ngayon nalulungkot ito? Di ba sinabi niya yan noon? Nung nasa human rights pa ito? Bakit ngayon mga kababayan? Parang siya ay imbis na matuwa, na dismaya. Di ba dapat matuwa ka kasi nagkatotoo yung mga prediction mo? Na si Digong ay tuluyang makukulong? Di ba? Di ba? Bakit ngayon? Nalulungkot ka. Ngayon, dahil eto, mga kababayan, eto'y pananaw ko, nagtatampo siya. Nagtatampo siya. Mga kababayan ko baka magkatotoo na naman yung sinasabi ko sa inyo. Na sa mga susunod na panahon sisigaw ito ng totoong mamamatay tao si Digong. Siya po talaga ang nag-utos para dyan sa pogo na yan. Kumikickback si Digong ng bilyon-bilyon sa pogo. Nako, paano kaya kapag ganun na ho yung sinisigaw niyan? Mga kababayan ko, hindi ho malayo yan. Hindi ho malayo, maniwala kayo. Sa ganitong itsura neto, mukhang depressed na. Nako! Mga kababayan ko, kahit puday ni Roque, bebenta niyan. Pakinggan nyo. Yan pakinggan ninyo. Nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Ayan. Yan ang tampo niya, mga kababayan. Malaki ang tampo ni Roque. Biruin mo, nagsasakripisyo siya. Tago dito, tago doon. Travel dito, travel doon. Sigaw dito, sigaw doon. Paninira dito, paninira doon. Pero ang ending, hindi pala ito nagkakaroon ng bilang sa kampo ng mga Duterte. Sakit! Ang sakit! Di ba mga kababayan? Nasasaktan na ho si Roque. Sa itsurang ganyan mga kababayan, dismiyado na ho Kita nyo naman parang naluging bakla sa ermita. Mukhang hindi naka-harvey kahit isa. Parang naluging bakla mga kababayan. Eto na. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Kita nyo? Sa ganung mga binibitawang salita, di ba naririnig lang natin
sa mga katrabaho, mag-anak, kagrupo, yung ganyang mga salitaan. O hindi nyo naman pinapansin yung aking suhestyon, nasa inyo pa rin. Nasa inyo yan, bahala kayo. Ganun eh. Doon lang ho natin naririnig yan, pero naririnig natin kay Roque. So, malamang po talaga mga kababayan, matindi na ho yung tampo ni Roque sa mga Duterte. Malaki na ho! At baka naman, dahil nga watak-watak na ho sila, mga kababayan, mukhang siya na rin ay umaayaw. Kung inyo matatandaan, nahati-hati na sila sa grupo. Grupo ni Maharlika, grupo ni Labanat Bay, nagbabanatan, di po ba? Si Roque, hindi niya alam kung kanino kakampi. Hindi naman pwede kay Maharlika. Baka banatan din siya ng mga ng mga kakampi sa kabila. Hindi naman pwedeng kumampi si Roque sa kabila. Marami nang alam si Maharlika sa kanya. Alam nyo naman ang ugali ni Maharlika. Kapag hindi ka na sumang-ayon sa kanya, at may nalaman siya na mga baho mo, isisiwalat niya, ura-urada. Kaya wala na pupuntahan si Roque. Kaya ang desisyon ay malamang umuwi na yan at hayaan na lang na makulong. Di mo ba? Nagbabanatan. Baka akala nyo, tignan nyo pakinggan nyo to mga kababayan. Nagbabanatan. Mahal daw nila si Pangulong Duterte. Mangongolekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghihingi ng pera sa mga OFW, piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Isa po yung pang-scam. Kita nyo, scammer. Biruin nyo, kapwa nila DDS, pinaparatangan ng scammer. Sa bagay, napalabas ko na ito, no? Napalabas ko na ito, pero ulitin natin. Kita nyo mga kababayan ko, sila-sila na. Ano pa ang silbi ng panawagan, sabi ko nga, na kayo ang gusto nyo pagkaisay ng Pilipino. Pero kayong mga nananawagan mismo, hindi nyo mapagkaisa yung mga sarili nyo. Tama po ba mga kababayan? Tama po ba? Di ba? Yan. Kita nyo? Talon. Isa yung kadyutahan. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Bina. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kita nyo? Paratangan sila nung pinag-aawayan. Yung parehas nilang mga pang-i-scam. Nakakahiya, no? Kaya nga ho mga kababayan, lagi kong binibilinan itong ating mga kaibigan kasama na nakikipaglaban para sa katotohanan, wag na wag ho kayo na mag-aaway-away sa maliliit na bagay dahil lumalaki yan. Di ba? Kung merong tumitira sa inyo, wag nyong idadaan sa social media sapagkat lahat tayo maaapektuhan. Di ba? Dalhin nyo sa tamang proseso, tamang venue, tamang forum para doon nyo talakayin yan. Di ba? Wag dito sa social media. Di ba? Sa mga kapwa naman nating mga BBM vloggers, government, pro-government vloggers, baka naman, iwasan natin to, nakakahiya, matuwa tayo sa mga tagumpay na tinatamasa ng ating mga kapwa, sumusuporta kay Pangulo. Huwag tayong maiinggit, bagkus maging inspirasyon natin sila. Ganon. Di ba? Ako, sang-ayon lang ako. Ubusin nyo yung enerhiya nyo sa mga kalaban, sa paniniwala. Pero yung uubusin nyo yung enerhiya ninyo sa kapwa nyo, nagtatanggol kay Pangulo, at kasama nyo sa isang kampo, ang tawag ko doon, mga tatanga-tanga. Tama, mga kababayan ko? Tina Sales, kulang pa yung likes daw. Yan po. Paano yun, mga kababayan? Balikan natin si Roque. Alam nyo, mga kababayan ko, minsan na napapaisip ho ako, mga kababayan, napapaisip ho talaga ako.
kung ano pa ang kailangan pong sabihin pa sa mga DDS ano. Dahil po mga kababayan lahat halos wala na tayong ginawa din kundi magpaliwanag, magbigay sa kanila ng mga suhestyon ng kung ano-ano di po ba? Yan mga kababayan eto, isa pa tuloy natin. Matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto. Ayan, kita nyo? Pagkat, ito mga kababayan, yung pagtatampo ni Roque, pagkatao rin po na dumadating sa punto na nananawa na ito. Sabana pakinggan ninyo. Ito. Pakinggan nyo. Matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon. Kita nyo? Tampo nga ang pinanggagalingan ni Roque. Kaya suko na. Sumusuko na si Roque. Di ba? Kaya pala, sobrang tampo mga kababayan sa mga, sa kampo ng mga Duterte. Sabi ko naman kasi sa iyo, Roque, pinipilit mo na lang yung sarili mo dyan. Sundin mo na lang yung payo ko. Nasabi ko to, ewan ko kung narinig nyo, no? Umuwi ka na't ilaglag mo na si Digong. Yun lang ang solusyon. Pwede ka naman maging star witness na bading Diba? Tanong ko sa inyo mga kababayan ko. Tanong ko, kung sakali si Roque po ba ay umuwi, Ate Evangeline, Cecil Fernandez, Reality, Lolita Agustin, Miss Au, Milagros Rumbawa, Mary Joy, Jaisel. Kung sakali tanong ko, Devon, kung sakaling umuwi si Roque at maging Starla at magdarna, sasabihin niya, Darna! Sasabihin ko ng katotohanan. Kung mag-star witness, papayag ho ba kayo? Papayag ho ba kayo, mga kababayan ko? Tanong ko lang, payag ho ba kayo? Payag? Payag? Paki-comment nga sa papayag na maging star witness si Harry Roque, mga kababayan. Paki-comment, mga kababayan, at magbe-break lang tayo. Our beloved Boss Mike Cervera.